So bago natin ituro ang settings nito sa loob, ay ituturo ko muna sa inyo kung paano ito i-wiring. So dito sa left side makikita natin may dalawang slot dyan. Dito papasok yung source natin galing sa kuryente. At dito siya lalabas. Ito yung load side sa right side. But be careful kasi pag once na naglagay na kayo dito ng source, ng supply, make sure na mag-suot kayo ng safety gloves kasi pag naset nyo to sa on, may kuryente na yan dito. Baka mahawakan nyo or kung anong mailagay nyo dyan, makuryente kayo. So, be safe. So, yan. Meron tayo dito mga gamit. Meron tayong isang wire na may plug na. Pero kung wala pa kayo dyan, pwede kayong maggawa na muna ng wire na may plug. Meron din tayong socket para sa bulb. At saka yung ilaw na gagamitin nating sample para sa video na to. So hindi lang ito para sa ilaw. Magagamit nyo to sa mga appliances such as like TV, aircon, ref. Kayang-kaya nito dahil ang electronic timer na to ay may 25 amps na capacity, 220 volts at 25 amps. So yan yung kaya niyang i-control. Yan yung output control niya. So i-wiring na natin to. So itong wire natin dito to papasok ngayon sa ito yung gagamitin natin para sa out dyan natin yan lalagay. Then ito namang isa para dito sa supply, dyan natin ilalagay yan. Okay, so balatan na natin yung wire. Make sure lang po na mahigpit yung pakakahigpit nyo dito kasi hindi pwedeng loose yan. So yan, dapat mahigpit siya. So nawiringan na natin yung source. Lagay naman natin yung sa out nya or sa load. Okay, then yung end nito, ito yung ilalagay natin dito sa ating outlet. So yan, tapos na tayo. Tape natin. So i-crimp na lang natin at nawawala na naman yung electric tape natin dito sa tool shed. Ganun talaga, pag hinahanap nawawala. Yung hindi hinahanap ay palaging nandyan. Anyway, for the sake of presentation lang naman to sa inyo. So yan, para lang mapakita natin kung paano to gagana. So plug na natin yung natin bulb. Importante lang hindi magdikitan yan. So yan, plug na natin. Sak natin dito sa ating DIY na tension wire. Okay, so yan, umilaw na siya. Umilaw siya kasi dumaloy na dito yung kuryente at nakaset na siya. Pero ngayon, pakita ko sa inyo, i-off muna natin. Okay, so yan, tapos na yung pag wiring natin. So ngayon, makikita mo dito, punta na tayo sa third and last step ng video na to, yung pag set up ng settings nito. So unang-una, mamamanwal mo siya. Pwede mo siyang gamitin manually. By the way, ito pala ang paglagay nito sa wall. Pwede mo siyang ilagay sa utility box. Pwede mo rin siyang i-tornilyo lang dyan. May dalawa dyan. Pwede rin dito sa loob, bali tatlo. Pwede rin tong ilagay sa din rail tulad nito. Pwedeng ganyan, pag ganyan, kiniklip lang yan, ganyan. Okay,
So, pwede nyo na itong i-tornilyo sa wall o kung saan nyo gustong ilagay. At pwede na rin na i-directa nyo na sa wall. Lagyan nyo lang dito ng tox or tornilyo. May dalawa dyan, saka isa dito sa loob. Yan, meron dyan. Kung wala kayo nito. So, ngayon, pag nakabili kayo nito ay may power na yan na dati kasi may battery ito. Kung tatanggalin natin yung sa connection nya, makikita nyo may pop-up up dyan na battery. Yan. Yun, may lumabas na battery indicator. So kahit walang kuryente, yung settings nyo ay masisave. So pag may kuryente nang pumasok, mawawala na yung battery indicator dyan. Ngayon, hindi mo to magagalaw kahit anong pindot mo dyan kasi automatic na lock ito. Para maiwasan ito, yung purpose nito, maiwasan na mabago yung settings sa loob. So yan, pag may indicator ditong ganito, parang A or kandado, ibig sabihin nakalock yan. So paano mo to i-unlock? Kailangan i-unlock natin para mapasok natin yung settings. So long press lang dito sa CR, control nya, long press lang ng ilang seconds hanggang mawala yan. Yun, wala na. Nawala na yung lock. So pwede mo na siyang mapasok. Pwede mo nang i-set up yung kanyang settings na gusto nyo. So ngayon, after few seconds na wala kayong ginagawa dito, ay babalik yung lock nya. Mag-automatic lock yan ulit. So tingnan nyo dito. Pag wala kayong ginalaw sa mga buttons nya, babalik yung lock mode nya automatically. So yan, bumalik na yung lock. So kung babaguhin mo yung settings, long press ka ulit dito ng 3 to 4 seconds hanggang mawala yan. So yan, pwede na. So first things first, kailangan kung babaguhin mo to ay papasok ka muna dito sa D plus or day. Meron siyang hour, minute at seconds. Ito rin yung reset button nito, yung may button dyan na maliit. So day, pag click mo yan, lalabas dito sa taas, mag-change yan ng days of the week, Friday, Saturday, Sunday, at balik siya sa Monday. So ngayon is Saturday. So ang gagawin natin, set natin siya sa Saturday muna. So kasi dapat kailangan muna nating makuha yung time, yung general time ng oras natin ay mailagay natin dito para yun ang babasihan niya. So meron tayo Saturday, balik tayo. Yeah, ups, mali. Saturday. So now dito na tayo sa R. Pagdating dyan sa R, pipiliin natin, halimbawa 2 o'clock. By the way, military time ito ha. Hindi ito yung 12 hours or 12 hour time. 24 hours ito. Military time I mean. So, pipiliin natin yung alas 2 ng hapon halimbawa. So, ano ba yung alas 2 ng hapon sa military hour? That is 1400 hours. So, dito sa minutes, isi-zero natin yan. Yan, 0. At 0 din sa seconds. Ngayon, pag tapos na yan, press mo yung P. Okay, nakaprogram na tayo ng time nya. Ngayon, dito na tayo sa pag-program naman kung anong oras ba natin, halimbawa ito. Anong oras ba natin gusto ito mag-on ilaw na to? Halimbawa ito ay ilaw natin sa garage or sa backyard natin. Anong oras ba natin gustong pagganahin yan? So, syempre, gabi na yan. Sabihin natin 6 o'clock ng gabi, dapat ito ay gumana na at magkusa siyang off around 6 AM din ng umaga. So, isi-set up natin dito sa program 1800 hours. That is 6 o'clock in the evening. Now, after dyan, i-click natin yung P again. Now, mapapansin nyo, off na yung nakalagay. So, isi-set up naman natin yung off nya. So, kung mag-o-off siyang 6 o'clock in the morning,
maglalagay naman tayo dito ng oras sa R. Lalagyan natin to ng 6 AM na. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 AM na siya. Then, pag press natin to, ay masasave na yung settings natin sa number 1. Press natin. Yun. So, naka-save na yun dun sa 1. Ngayon, meron naman siyang 2. Kasi kung halimbawa, meron ka na namang ibang gustong schedule, pwede mo siyang ilagay dito. Hanggang so on and so forth yan, hanggang 3. I believe marami itong siguro more than 30 ito. Yan, 16, 17, tingnan natin. So marami siyang channel na pwede mong i-save. Ayun, hanggang 18 siguro, hindi ko nakita. So anyways, ganun ang pagsiset up niya. Ngayon, paano natin yung matitesting? Kasi, aantayin natin to bago mag-circulate muna yung time niya bago siya ma-activate. So basta ganun yung ang pag-set up nito. Mag-o-on siya. Kung gusto mong ma-check, makikita mo rin dito sa P. Mag-o-on siya ng 1800 hours at mag-o-off siya, may nakalagay, mag-o-off siya ng 6 in the morning. Now, kung gusto mo halimbawa 5:30 pa lang o alas 5 pa lang ng hapon ay madilim na. Paano kung gusto mo na siyang i-on? Mag-aantay ka pa ba ng hanggang 6 ng gabi? So pwede mo rin siyang i-activate dito sa. By the way, kung babalik kayo sa settings ng screen niya, yung standby screen niya, dito lang. So, yan. Yan yung time ngayon, yung current time natin. So, may makikita kayo dito off. So, now, meron siyang manual. So, sabi ko kanina, paano kung gusto mo nang pailawin dahil madilim na, click mo lang tong manual. Pero dapat nakalock. Pag pig-click mo to, masiset mo siya sa automatic o pwede mo na siyang i-on. Yan, nag-on na siya. At umilaw na yung ilaw natin. Now, gusto mo nang i-off, kaya pwede mo siyang i-manual. I-off mo, press mo lang to, balik sa automatic, then off. Now, halimbawa aalis kayo, mag-out of town kayo, gusto mo routine lang for 1 week mag-on and off yung ilaw, iset mo lang to sa automatic. Dapat nakalagay yan sa auto. Yan. Automatic. So yan, again, on kung gusto mong manual, tapos off kung gusto mo na siyang i-off. Okay, sana nakuha nyo. Ngayon, pag naka-automatic na yan, pag iniwan mo to ng ilang minutes, seconds, maglalak na siya dito, magko-continuous na yung cycle ng sinet up mo. So ganun lang to kasimple. Sana nakatulong sa inyo tong video. At kung nakatulong to sa inyo, sana ay i-share nyo rin, makasubscribe kayo at makalike para naman marami pa tayong matulungan sa video natin ito. So once again, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye!